Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, pinasasalamatan ka po namin, pinupuri at inululuwalhati dahil sa iyong dakilang at kamanghamanghang biyaya. Doon kami ay lumayo sa iyo at lumakad sa aming mga kasalanan. Atong hindi ka pa namin kilala, ang Panginoong Hesus ay pinasan sa kanyang sarili ang sumpa at kahatulan na narapat sa amin at sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo na dumanak dun sa krus, inalis niya ang aming mga kasalanan magpakailanman at iniligtas kami ng walang anumang hinihinging katwiran upang hindi na kami muling mahatulan at sumpain. Naniniwala po kami at nagpapasalamat sa iyo na maraming bagong kaluluwa ang nakakilala ng iyong biyaya at naligtas nitong nakaraang linggo habang patuloy namin pinag-aaralan ng iyong salita. Pakiusap, alalayan mo po kami ng mga tinubos ng iyong mahalagang dugo sa pamamagitan ng iyong biyaya, ng iyong salita, at ng kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo upang kami ay tunay na mabuhay para sa iyong kalooban at kaluwalhatian sa nalalabi naming buhay. Naniniwala po kami na iniligtas mo kami ng hindi upang kami ay bigyan ng mga bagay dito sa lupa, kundi upang bigyan kami ng buhay na walang hanggan at ng malawalating pag-asa ng iyong kaharian. Lubos kami nagpapasalamat, Panginoon, na lagi ka naming kasama, na pinoprotektahan at ginagabayan kami habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Nagpapasalamat po kami sa iyo na sa oras na ito, kami na mga tinubos ng iyong mahalagang dugo ay nagtitipon-tipon ng sama-sama upang purihin ka dahil sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig at upang pag-aralan ng iyong salita at magkaroon ng fellowship sa mga banal mong kapulungan. Nagtitiwala po kami na kasama ka namin sa oras na ito. Siyasatin mo po ang bawat isa sa amin at hawakan ang kaluluwa ng bawat isa sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay at punuin kami ng higit at higit pa ng iyong biyaya, ng iyong salita at ng iyong Espiritu Santo upang kami ay makapamuhay sa nalalabi naming buhay na walang anumang dapat ikahiya sa harapan mo. Upang kami ay maging mga taong tapat o taong karapat-dapat sa papuri at kaluwalhatian na walang kahihiyan sa harap ng iyong maluwalhating pagpapakita na malapit nang mangyari. Kung mayroon mang mga kaluluwa sa amin na hindi patunay na nauunawaan ng pag-ibig ng Diyos, pakiusap, buksan mo po ang kanilang puso at akayin sila upang maunawaan ang dakila at kamanghamanghang biyaya at pag-ibig ng Diyos upang sama-sama kami magkaroon ng buhay na walang hanggan at pag-asa sa aming mga brothers at sisters sa maraming mga churches sa buong bansa na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan sa maraming bahagi ng mundo. Dalangin po namin ng higit na biyaya mula sa iyo at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang gabayan sila. Tulungan mo po kaming malaman at maunawaan ng iyong salita at ang iyong banal na kalooban na nais mo pong ihayag sa amin sa oras na ito. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo chapter 13. Mateo chapter 13 mula verse 44 hanggang verse 50. Babasahin ko po mula sa Ebanghelyo ni Mateo chapter 13 verse 44 hanggang verse 50. Mateo chapter 13 verse 44 hanggang 50. Babasahin ko po. Ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay tulad sa isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas at nang makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang ito'y mapuno, inilan nila ito sa pangpang. Umupo sila at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang masasama. Gayon ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan.
Lalabas ang mga anghel at kanilang ihiwalay ang masasama sa matutuwid. Itatapon sila sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagangalit ng mga ngipin. Hanggang dito po. Tayo po ay nagtitipon tuwing gabi nung nakaraang linggo at masikap na pinag-aralan ng Biblia. Naniniwala po ako na maraming newcomers ang dumalo at sa palagay ko na marami sa kanila ang nakaunawa sa biyaya ng Diyos at naligtas. Sa araw na ito, sa pamamagitan ng mga talatang binasa natin ngayon, nais ko pong pag-aralan natin kung ano ang kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos, kung ano ang ginawa ng Diyos para iligtas tayo, kung ano ang kailangang gawin ng tao upang maligtas, at kung ano ang mga kahinatnan nito. Ninais ni Jesus na sabihin ng mga dakilang katotohanan ng iyon sa pamamagitan ng mga talinhaga upang maunawaan ang mga ito ng sinuman. Kaya sa Biblia, nagsalita ang Panginoon ng maraming talinhaga. At sa talatang ito sa Mateo chapter 13, mula sa pasimula sinabi niya ang hiwaga ng kaharian ng langit sa maraming talinhaga. At ang talatang binasa po natin ay ang pangwakas na talata. Kaya nga, sinasabi ang kaharian ng langit ay tulad sa si Jesus ay pumarito upang iligtas ang mga makasalanan sa mundong ito, upang iligtas ang mga kaluluwang mapupunta sa impyerno at dalhin sila sa langit. Kaya sinabi niya na ang gawain ng pagliligtas sa mga makasalanan at pagdadala sa kanila sa langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid. Kayamanang nakatago sa isang bukid. Noong unang panahon, kung meron kang mahalagang kayamanan, napakahirap po nitong itago sa sarili lang. Kaya kadalasan, ibinabaw nito ng mga tao sa lupa nung wala pang sino man upang walang sino man na makaalam tungkol dito. May isang kwento po sa balita na ang isang tao ay nagbaon ng malaking halaga ng pera sa isang bukid ng bawang at ito ay natuklasan. Hindi ko alam kung bakit ibinaon niya ang limpak-limpak na pera sa isang bukid. Marahil sinusubukan niya itong itago ng lihim upang magamit niya ito sa hinaharap. Noong panahon iyon, wala pa mga bangko tulad ngayon. Kaya nga, ang kayamanan ay itinatago sa mga bukid o sa iba pang lihim na lugar na hindi alam ng mga tao. Kaya kapag ang taong nagtago nito ay namatay, pagkalipas ng mahabang panahon, ay walang sino man na makakaalam na ang kayamanan ay nakatago doon. Kaya posible po na pagkaraan ng ilang panahon, ay maaring may tao na sa huli ay mahahanap ito ng hindi sinasadya. Ngayon ay sinasabi rin ni Jesus sa talatang ito. Ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili niya ang bukid na iyon. Maaring ang taong nakahanap ng kayamanang ito ay nasa isang bukid na hindi niya pag-aari. Siguro, isa siya sa mga magsasaka na umuupa ng bukid ng ibang tao upang sakahan. Maraming tao ang ganito po noong unang panahon. Kaya ngayon, siya ay papunta sa bukid at habang nag-aararo siya sa bukid, ay may nakita siyang isang kahon. At naisip niya, ito ay kakaiba. At binuksan ito at mayroong malaking halaga ng kayamanan sa kahon. Nagulat siya kaagad at agad niya itong itinago. At pagkatapos, umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at pinili ang bukid na iyon. Ipinagbili niya ang kanyang bahay, ipinagbili niya ang kanyang mga palayok, at ipinagbili niya ang kanyang mga kutsara, at ipinagbili niya ang lahat ng mayroon siya, at binili niya ang bukid na iyon. Binili niya ang bukid hindi upang taniman,
kundi upang makuha ang nakatagong kayamanan. Sapagkat ang bukid ay pag-aari ng ibang tao, ang pagkuha ng pasikreto ng kayamanan ay pagnanakaw. Kaya upang mapasa kanya ang kayamanan, dapat ay mapasa kanya din ang bukid. Sa ganitong paraan, lahat ng mga bagay na nasa bukid ay magiging pag-aari niya. Kaya umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili niya ang bukid na iyon. Ito ay isang talinhaga na mauunawaan ng sinuman. Ito ang kahulugan ng talinhaga sa verse 38. Sinasabi po doon sa Mateo chapter 13 verse 38, ang bukid ay ang sanlibutan. Si Jesus ay nagbigay ng talinhaga tungkol sa paghahasik ng binhi sa bukid at binanggit dito na ang bukid ay ang sanlibutan. Ano ang nakatagong kayamanan? Ang Diyos ay nakatingin. Kapag ang Diyos ay tumitingin sa sanlibutang ito, ang mundong ito ay ang isinumpang mundo dahil sa kasalanan. Ito ay isang mundong pinabayaan. Gayunpaman, gaya ng nakatagong kayamanan, dito ay may nakatagong kayamanan sa paningin ng Diyos. Ano itong kayamanang ito? Ano pong kayamanang ito? Ang mundong ito ay isang lugar na wasak na isinumpa dahil sa kasalanan. Gayunpaman, narito ang espiritu ng tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kaya, itinuturing ng Diyos na mahalaga ang kaluluwa ng tao. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan dahil sa natatanging layunin at plano. Tayo ay mahalagang nilalang na nilikha upang maging kaparehan ng Diyos sa pag-ibig, upang maging mga anak ng Diyos, upang ibigay sa atin ang buhay ng Diyos, upang dalhin tayo sa kaharian ng Diyos, at upang mabuhay kasama ng Diyos magpakailanman. Kaya sa mga awit 49 verse 20, isinulat po doon na tayo ay mga taong nasa karangalan. Tayo ay talagang napakahalagang nilalang para sa Diyos. Sinasabi po doon na taong nasa karangalan subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Awit 49 verse 20. Kaya kahit na ang isang tao ay makasalanan, ang halaga ng kaluluwa na nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay hindi nagbabago. Sa paningin ng Diyos, tayo ay napakahalaga. Kaya sa Isaias chapter 49 verse 5, sinasabi po doon, sapagkat sa mga mata ng Panginoon, ako'y pinarangalan. Tayo ay pinaparangalan sa mata ng Panginoon. Bagaman ang tingin natin sa sarili natin ay walang halaga, at maaaring ang tingin sa atin ng iba ay mas hamak, subalit sa paningin ng Panginoon, tayo ay mahalaga. Bakit po? Sapagkat tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos na mayroong banal na layunin at plano, at ang ating mga kaluluwa ay mahalaga sa Diyos. Kahit na maraming mahalagang bagay sa mundo, wala nang mas mahalaga pa sa anak sa mata ng kanilang mga magulang. Gaya po nito, sinabi dito na sa mga mata ng Panginoon ako'y pinarangalan. Ang mga anak ay walang katumbas na halaga para sa mga magulang. Sila ang tagapagmana ng buhay ng kanilang mga magulang. Sila ay kawangis ng kanilang mga magulang. Ito ang dahilan kung bakit sila ang pinakamahalagang tao para sa kanilang mga magulang. Sa mga awit 144 verse 3, Panginoon, ano ba ang tao pang siya iyong kilalanin? O ang anak ng tao pang siya iyong isipin? Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay nakakita ng tao. Nakikita ang tao na gaya ng marumi at hamak, gaya ng sinabi sa Job chapter 25 verse 6. Gaano pa nga kaliit ang tao na isang uod at ang anak ng tao na isang bulati. Gayunpaman, ang Diyos ay tinatrato tayo na gaya ng sinabi sa mga awit 8 verse 4. Ano ang tao pang siya iyong alalahanin at ang anak ng tao pang siya iyong kalingain? Ano sa tingin ninyo ito? Sa Biblia, may kita natin kung gaano nag-aalala at minamahal ng Diyos ang tao ng higit. Ipinakita ng Diyos ang kanyang malalim na pagmamahal sa mga tao sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang buto na anak at kunin ang anyo ng tao
upang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan, upang iligtas ang ating mga kaluluwa at upang madala niya tayo sa kanyang kaharian. Ang halaga ng tao ay nananatiling napakahalaga, gaya ng iyas sa paningin ng Diyos. Sa Isaias 43 verse 4, sinasabi ng Diyos sa mga Israelita, sapagkat ikaw ay mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang. Ang mga Israelita ay ang bayang pinili ng Diyos, kaya sila ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Kahit na sila ay nagkasala o nagkakasala, patuloy pa rin silang minamahal ng Diyos at isinagawa ang gawain ng kaligtasan para sa kanila. Gayunpaman, hindi lamang mga Israelita ang iniibig at pinapahalaga ng Diyos sa ganitong paraan. Ang bansang Israel ang naglalarawan sa sangkatauhan na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Sa makatuwid ay pinapahalagan at pinaparangalan din tayo ng Diyos. Sa isinumpang mundong ito, ang tingin sa atin ng Diyos ay gaya ng mahalagang nakatagong kayamanan sa bukid at tayo ay natagpuan ng Diyos. Ang talata tungkol sa lalaki nakatagpo at itinago ang nakatagong kayamanan sa bukid at pagkatapos ay pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian, binili ang bukid na iyon, ay naglalarawan sa kung paano isinagawa ng Diyos ang gawain ng kaligtasan upang tubusin ang sangkatauhan. Sinabi sa John chapter 3 verse 16, sinasabi po doon na sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ano ba ang inibig ng Diyos na may kinalaman sa sanlibutan? Inibig niya ang mga tao sa sanlibutan. Inibig ng Diyos ang mga espiritu ng tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kahit na ang sangkatauhan ay sumuway sa salita ng Diyos at nahulog sa kasalanan, ang halaga ng espiritu ng tao ay hindi nagbabago. Sa makatuwid, upang iligtas ang mga tao sa mundong ito, kasama tayo na nandirito, isinugo ng Diyos ang kanyang bugto na anak na sa anyo ng tao. Si Jesus ay dumating upang maging pantubos sa kasalanan ng sangkatauhan, na ipinasan sa kanyang sarili ang sumpa at ang kahatulan na nararapat sa mga makasalanan. Siya ay namatay sa krus, ibinuhos ang kanyang mahalagang dugo upang magbayad ng kabayaran para sa ating mga kasalanan, ang kasalanan ng sangkatauhan, sa ngalan ng Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak bilang alay para sa ating mga kasalanan. Sinabi sa unang 1 chapter 4 verse 9, sinasabi po doon, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa makasanlibutan, bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Unang 1 chapter 4 verse 9. Minamahal ng Diyos ang mga makasalanan na kagaya natin ng higit. Kaya isinugo niya ang kanyang tanging anak upang iligtas ang ating mga kaluluwa. Sa unang 1 chapter 4 verse 10, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Dahil sa kasalanan, tayo ay naging mga kaaway ng Diyos. Subalit, isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang maging pantubos sa ating mga kasalanan upang maipagkasundo tayo sa Diyos. Gaya ng sinabi sa Roma chapter 5 verse 8, na noong tayo mga makasalanan pa. At sa Roma chapter 5 verse 10, sapagkat kung noon ngay tayo'y mga kaaway, ay pinapagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo na ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ang talatang ito ay binabanggit ang kaparehong bagay. Higit pa roon, sabi sa Roma chapter 8 verse 32, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang tanging anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Ibinigay niya ang kanyang tanging anak hanggang sa kamatayan. Gaano kamanghamanghang pag-ibig ito?
Ang pag-ibig ng Diyos ay isang bagay na kailanman ay hindi natin kayang mailarawan ng lubos. Isinugo ng Diyos ang walang kasalanan, ang tanging anak sa anyo ng tao. At sa Isaiah chapter 53 verse 6, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ibig sabihin, inilagay ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan kay Jesus, siya na hindi nagkasala. Sa Juan chapter 1 verse 29, sinasabi po doon, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus ang handog na kordero na inihanda ng Diyos. Ipinasan niya ang kasalanan ng buong sanlibutan, kasama na ang ating mga kasalanan at ang mga kasalanan ng lahat ng tao dito sa mundo. Saan siya nagtungo kasama ang lahat nating kasalanan? Ang kasalanan ay mayroong hatol na dapat pagbayaran. Si Jesus na hindi nagkasala, kinuha niya ang mga kasalanan ng sanlibutan at ipinasan niya. At upang pasanin ang kahihiyan at kahatulan para sa mga kasalanan, siya ay hinatulan patungo sa kamatayan na gaya ng pinakamasamang makasalanan. Siya ay pinako sa krus at namatay. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang mahalagang dugo upang maisakatuparan ang gawain ng kaligtasan para sa mga makasalanan. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kailanman mauunawaan at mailalarawan ng pag-ibig na ito ng Diyos. Sinabi sa himno, ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ito ay may papahayag sa pamamagitan ng salita lamang, kahit na gamiting tinta ang dagat at gawing sulatan ng langit, hindi ito sapat upang maisulat ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kung papakinggan natin ito, ay parang talagang inatindi. Subalit, ito ang katotohanan. Paano mauunawaan o maipapaliwanag ng tao ang pag-ibig ng Diyos? Gayunpaman ay inibig pa rin tayo ng Diyos. Sa bukid ng sanlibutang ito, ang nakatagong kayamanan ay nasa mga mata ng Diyos, ang espiritu ng tao. Ang mga tao sa paningin ng Diyos ay ang pinakamahalagang nilalang. Gayunpaman, marami ang nabibigo na maunawaan ito at ipinamumuhay ang kanilang buhay na nag-iisip na ang buhay ay tungkol lamang sa buhay na nagtatagal ng ilang dekada at pagkatapos ay namamatay, na para bang walang pakialam kung kailan at paano sila mamamatay. Walang ingat sila nag-iisip. Sinong may pakialam? Lahat naman tayo mamamatay. Sila ay namumuhay ng hindi nag-iisip at nagtutungo sa pagkawasak. Hindi nauunawaan ng tao kung gaano sila kahalaga. Maging yung pinakamasamang makasalanan ay isang napakahalagang nilalang sa paningin ng Diyos. Upang iligtas ang kaluluwang iyon, gumawa ang Diyos ng isang dakilang bagay. Umalis siya at ipinagbili ang lahat niyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Ang pinakadakilang pag-aari ng Diyos ay ang kanyang bugtong na anak. Ang pagsugo ng kanyang bugtong na anak sa anyo ng isang tao upang mamatay sa krus ay ang pinakamalaking sakripisyong maaaring mangyari. Sa Genesis chapter 22, pinili ng Diyos si Abraham at pinagpala siya ng labis. Gayunpaman, sinubok ng Diyos si Abraham. Sinabi niya, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moria. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Para kay Abraham, si Isaac ang anak na hinihintay niya sa buong buhay niya. Ipinanganak sa kanya nung siya 100 taong gulang. Ngayon, si Isaac ay 14 na taong gulang. Lumaki ng maganda. Si Abraham ay maraming mga lingkod at malaking kayamanan. Ngunit, hindi ba't ang kanyang anak na si Isaac na mayroon siyang noong siya ay 100 taong gulang ay may mas mahalaga kaysa kanilang lahat? Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos na pumunta sa bundok ng Moria at ialay ang kanyang anak na si Isaac bilang isang handog na susunugin sa Diyos, katulad ng isang tupa na inialay sa apoy. Ano ang ginawa ni Abraham? Hindi ko magagawa iyon. Kahit nasubukan ko pa ang lahat ng iba pa. Sinabi ba niya? Pag-uusapan muna namin ito ng aking asawa. Sinabi ba niya?
Pakiusap, bigyan mo po muna ako ng oras para pag-isipan ito. Hindi po. Sinabi lang niya, opo. Ano po kaya ang mangyayari kung sinabi niya ito sa kanyang asawa? Mali ba ang narinig mo? Nagbago na ba ang puso ng Diyos? Sinabi niya na bibigyan kanya ng mga inapo katulad ng mga bituin sa langit sa pamamagitan ng iyong anak. Nagbago na ba ang Diyos? Hindi ko magagawa yan kahit na gawin ko pa ang lahat ng ibang bagay. Kung sinabi niya sa kanyang asawa, hindi niya madadala si Isaac. Kung susubukan niyang isama ang kanyang anak, maring sabihin ng kanyang asawa, patayin mo muna ako at pagkatapos kunin mo siya. Pagkatapos, ano ang gagawin ni Abraham? Hindi niya dapat sabihin ito sa kanyang asawa. Si Abraham, palagi niyang sinasabi ay oo. Yamang ibinigay sa kanya ng Diyos ang lahat ng bagay. Sinabi niya, opo, sa anumang bagay na pinapagawa sa kanya ng Diyos. Pumunta tayo sa bundok ng Moria. Pumunta siya sa bundok ng Moria sa loob ng 3 araw. Nagdala siya ng apoy at patalim sa kanyang kamay at dinala ang panggatong sa kanyang anak na si Isaac at umakyat sa bundok ng Moria. Hindi ba't kapareho ito sa ginawa ng Diyos na ipinasan sa kanyang anak na si Jesucristo ang krus at pumunta sa bundok ng Kalbaryo upang mamatay? Kaya't itinali ng mahigpit ni Abraham si Isaac. Isaac, sa ngayon ang alay sa Diyos ay hindi isang tupa, kundi ikaw. Iunat mo ang iyong kamay. At si Isaac din ay sumunod ng walang kondisyon. Opo, talian mo ako. Pagkatapos ay inilagay ni Abraham si Isaac sa kahoy na panggatong at sinubukan siyang patayin gamit ang patalim, katulad ng tupa. Sinabi ng Diyos, ayos na, Abraham, Abraham. Sinabi sa Genesis chapter 22 verse 11. Tinawag ng Diyos si Abraham ng 2 beses. Kung siya ay nauli ng kahit na 1 segundo, maaaring namatay si Isaac. At sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ng bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Genesis chapter 22 verse 12. Hindi po ba alam ng Diyos na mahal ni Abraham ang Diyos? Hindi ba niya alam? Hindi ba alam ng Diyos na mahal ni Abraham ang Diyos? Ngunit, nais ng Diyos na makita na hindi lamang minamahal ni Abraham ang Diyos sa kanyang puso, kundi pati na rin sa kanyang gawa. Nang isinagawa ni Abraham ang mga salita ng Diyos, sinabi ng Diyos, ngayon ay sapat na. Sinubok ng Diyos si Abraham at siya ay nakapasa. Kaya ginawa ng Diyos si Abraham na ama ng Israel at ama ng pananampalataya, kagaya ng ipinangako niya. Kung iisipin natin ang dakilang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos, natural lamang na mas mahal natin ang Diyos ng higit sa anumang bagay sa mundong ito. At ang makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Sabi sa Mateo chapter 13 verse 46. Wala nang higit pang sakripisyo kaysa pagsasakripisyo ng Diyos sa kanyang bugto na anak. Ang paglikha sa lahat ng bagay sa universe ay nangyari sa pamamagitan ng salita ng Diyos at kapangyarihan. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita. Pinamumunuan ng Diyos ang universe at ang kasaysayan sa pamamagitan ng kanyang karunungan, salita at kapangyarihan. Gayunpaman, mayroong bagay na kahit ang salita ng Diyos at kapangyarihan ay hindi kayang gawin. Alam niyo po ba kung ano ito? Ito ang kaligtasan ng mga kaluluwa ng mga tao. Sinabi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang katarungan ng Diyos. Hindi pinatatawad ng Diyos ang mga nagkasala. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang hustisya. Sa makatuwid, kung ang Diyos ay magpapatawad ng walang kondisyon at ililigtas ang mga makasalanan na nakagawa ng mga kasalanan, ang katarungan ng Diyos ay masisira. Kaya, para mailigtas ang Diyos, ang mga tao, dapat bayaran ng Diyos ang kabayaran ng kasalanan ng tao. Kung ang mga tao ay tumanggap ng kabayaran ng kasalanan, ang mga tao ay hatulan pagkatapos ng kamatayan at mapupunta sa impyerno para parusahan magpakailanman. Walang ibang paraan. Gayunpaman, para matubos ang mga
kasalanan ng mga tao, sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundong ito sa anyo ng isang tao at kinuha ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng lahat ng tao na na kay Adan. Sinabi sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 14 na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ang kamatayan ng lahat ng mga tao ay nilagay sa isang taong walang kasalanan. Ang kaligtasan ay hindi kayang gawin kung walang pagsasakripisyo ng kanyang bugtong na anak. Ano ang mas malaking magagawa ng Diyos kaysa kamatayan ng anak? Maging ang Diyos ay walang ibang paraan para iligtas ang mga tao. Kaya sinabi sa Hebreo chapter 2 verse 3, ganito kadakilang kaligtasan. Dakilang kaligtasan. Ang kaligtasang natanggap natin ang kaligtasang ito ng libre. Ngunit alam niyo po ba kung gaano kadakila ang kaligtasang ito? Itong kaligtasan ay isang kasaysayan na mas dakila sa kasaysayan ng paglikha ng langit at lupa. Sa Mateo chapter 16 verse 26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Mateo chapter 16 verse 26. Dito po, ang kanyang buhay ay hindi tumutukoy sa buhay ng katawan na tumatagal ng ilang dekada. Ibig sabihin na ang kaluluwa na nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay mas mahalaga kaysa buong mundo. Kaya, kung hindi isinuko ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang isang alay sa krus, walang ibang paraan para iligtas tayo. Yamang walang ibang paraan ang pagliligtas sa atin ang pinakadakilang gawa ng Diyos. Alam niyo po ba kung gaano nagbayad ang Diyos para iligtas tayo? Hindi niya ipinagkait ang kanyang tanging anak, kundi ibinigay niya upang mamatay para sa atin. Kaya, kagaya ng sinasabi ng Biblia, nang matagpuan niya ang isang mamahaling perlas, umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Isinakripisyo ng Diyos ang lahat ng mayroon siya para bayaran ang kabayaran ng kasalanan para iligtas ang mga makasalanan sa mundong ito. Sinabi sa Lucas chapter 4, ang dyablo ay nagpakita kay Jesus at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaluwalhatian ng mundo at sinabi, sapagkat ito'y naibigay na sa akin. Kaya't kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo, sabi sa verse 7. Ibig sabihin po nito na ibinigay ng Diyos kay Adan ang ninuno ng sangkatauhan sa halaman ng Eden ng otoridad upang pamunuan ng lahat ng bagay. Gayunpaman, dahil nabigo si Adan na pamunuan ito at sumuway sa salita ng Diyos at gumawa ng kasalanan, ang otoridad na ito ay naipasa sa dyablo. Dahil natalo ng dyablo si Adan sa pagsubok, ipinasa ni Adan sa dyablo ang otoridad na mamuno sa mundong ito. Kung kaya't dahil sapagkat ito'y naibigay na sa akin, ipinasa ni Adan ang lahat ng kaluwalhatian ng mundo sa dyablo. Kaya't kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo, sabi sa Lucas chapter 4 verse 7. Dumating si Jesus sa mundong ito upang bawiin ang mundong ito na ipinasa sa dyablo sa pamamagitan ng pagbabayad sa kabayaran sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Babawiin ba ni Jesus ang otoridad na iyon sa pamamagitan ng pagsamba sa dyablo? Sa pamamagitan ng pagbabayad sa kabayaran ng kasalanan, tinanggap ni Jesus ang gawain ng pagliligtas sa mga kaluluwa ng mga tao at ang otoridad na muling pamunuan ng mundo. Kaya nga sinasabi ng Biblia na bago maisakatuparan ni Jesus ang gawain ng kaligtasan, ang pinuno ng mundong ito ay ang dyablo. Ang pinuno na namumuno sa mundong ito ay ang dyablo. Yamang binili ng Panginoon ang mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo sa pamamagitan ng isang halaga. Kung sasampalatayanan natin ito, manunumbalik tayo sa Diyos mula sa ilalim ng otoridad ng dyablo. Gayunpaman, ang mga hindi nananampalataya ay nasa ilalim pa rin ng otoridad ng dyablo. Kaya naman ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang isang handog pangkasalanan upang iligtas tayo. Sa unang Timoteo chapter 2 verse 6 na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat.
Ano ang ibig sabihin ng pagtubos? Kapag ang isang tao ay pinagbili bilang isang alipin at para mapalaya ang alipin, ang patnubos sa alipin ay dapat na mabayaran. Sa makatuwid, maaring bayaran ng isang tao ang pantubos ng alipin at palayain ng alipin. Ang perang ibinigay sa kasong ito ay ang pantubos. Kaya sa unang Timoteo chapter 2 verse 6, sinabi ni Jesus na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na siyang patutuo sa tamang panahon. Binayaran niya ang kabayran sa ating kasalanan. Ang mundong ito ay ipinagbili sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas. Dapat niyang bayaran upang iligtas sila. Kaya umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Ibig sabihin na ang dahilan kung bakit ibinigay niya lahat ng bagay na mayroon siya at isinakripisyo ang kanyang buto na anak ay para iligtas ang mga kaluluwa ng mga tao at tubusin ang mundong ito wala kay Satanas. Sinabi sa Hebreo chapter 9 verse 12, hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro. Ang bayan ng Israel sa lumang tipan ay pumapatay ng tupa, pumapatay ng kambing, toro at walang kasalanang mga hayop sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Hindi ito nangangahulugan na ang dugo ng hayop ay makapagpapatawad ng kasalanan. Ibig sabihin po nito na naisakatuparan ni Jesus ang walang hanggang katubusan, hindi sa pamamagitan ng mga dugo ng kambing, toro at hayop, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo na bugtong na anak ng Diyos. Si Jesus ay namatay sa krus at nagdanak ng kanyang dugo at sinabi niya bago siya mamatay, 1 chapter 19 verse 30, natupad na. Ano po ang natupad niya? Naisakatuparan niya ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan at iniligtas tayo. Binili niya ang mundong ito sa pamamagitan ng pagbabayad sa kabayaran ng kasalanan mula sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Ibig sabihin nito na ang bahagi ng Diyos upang iligtas tayo. Gayunpaman, hindi natin alam kung sino ang may-ari ng kayamanan ngayon. Ang mga tao sa mundo ngayon ay hindi alam na sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas at hindi nila alam na ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak bilang handog na pantubos upang iligtas tayo. Hindi nila alam ang kayamanang nakatago sa bukid. Gayunpaman, binayaran na ito ng buo. Kailangan na lang niyang kunin ang kayamanan. Ang ikalawang talinhaga ay nangangahulugan na muli, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Ang perlas na ito ay napakahalaga mula pa noong unang panahon. Ito ay napakahalaga. Mayroong maraming mga salita patungkol sa perlas sa Biblia. Mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Ang pag-asa ng lalaking ito ay makakuha ng magagandang perlas. Magagandang perlas. Ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ngunit, dahil sa kasalanan, siya ay inihiwalay sa Diyos. Gayunman, may pagnanais pa rin ang kaluluwa na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. May pagnanais na makilala ang Diyos sa loob ng kanilang puso. Tinatawag natin itong pusong relihiyoso. May ganitong kaisipan sa kanilang puso sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gayunmay, hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Walang hanggan sa isipan ng tao. Ano ang kahulugan ng ibinigay ng Diyos sa atin ang puso na nagnanais para sa walang hanggan kahit na hindi tayo mabubuhay ng 100 taon? Ang puso para sa walang hanggan ay hindi pagnanais ng laman kundi pagnanais ng Espiritu. Ang Espiritu ay nais na mabuhay magpakailanman tulad ng Diyos. I want to live with God forever, forever. Ito ang pagnanais ng Espiritu. Kaya
Ang tao ay may puso na hanapin ang Diyos at hangarin ang buhay na walang hanggan, katulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Kung hindi natin makukuha ang buhay na walang hanggan, ay walang kasiyahan. Bagaman mayroon tayong maraming mga pera, wala tayong tunay na kasiyahan. Kaya kahit na magkaroon tayo ng karangalan at kapangyarihan, ay walang kasiyahan. Meron pong espiritu na nilikha ayon sa larawan ng Diyos sa tao, hanggang ang mga tao ay maging katulad ng Diyos, hanggang sa ang mga tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang mabuhay magpakailanman tulad ng Diyos, ay wala pong tunay na kalagayahan at kasiyahan. Kaya nga, tinubos ng Diyos ang kasalanan ng mga tao sa bahagi ng Diyos. Ang bahagi na dapat gawin ng mga tao ay hanapin ang walang hanggan at dapat magkaroon ng pagnanais ng Espiritu, ng puso para sa walang hanggan. Kaya sa Mateo chapter 7 verse 7, humingi kayo at kayo ay bibigyan. May pagnanais. Sa Jeremias chapter 29 verse 13, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Isang pusong taimtim na naghahanap sa Diyos. Isang pusong nagnanais maligtas. Isang pusong naghahanap ng katotohanan sa tao. Kaya sa Juan chapter 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus ang siyang nagbukas ng daan patungo sa walang hanggang Diyos mula sa mundo ng mga tao. Si Jesus ay namatay sa krus sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo at tinubos ang kasalanan ng mga tao. At kasabay nito, ang pinto ng langit ay nabuksan. Ang pagsugat sa puso ay ang pintuan ng langit. Nang si Jesus ay namatay sa krus, ang kanyang dalawang kamay at paa ay pinako, at ang kanyang tagiliran ay tinusok ng sibat. Kaya ang tubig at dugo ay dumanak. Nang siya'y tinusok ng sibat, dumanak ang kanyang dugo. Sa oras na iyon, ang pinto ng langit ay nabuksan. Sa Hebreo chapter 10, verse 20, isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid ay sa kanyang laman. Kaya sinabi ni Jesus na, ako ang daan. Sino man na hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Binuksan ng Diyos ang daan patungo sa Diyos sa mundo ng tao. Si Jesus ay dumating upang mamatay sa krus para sa ating kasalanan, para sa ating kaligtasan, at naisakatuparan niya ang gawain ng kaligtasan at siya ay bumalik sa langit. At ang mga tao ay pumarito sa mundo upang maunawaan ang biyaya ng Diyos at maligtas. Hinahanap natin ang katotohanan tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Magagandang perlas. Ipagpalagay natin na may isang tao na naghahanap ng perlas at natagpuan ito. Nakita niya ito at sinabing, hindi ito magandang perlas. At nakakita ulit siya ng isa pa at sinabing, hindi rin. Subalit isang araw, nakatagpo siya ng magandang perlas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ang perlas na hinahanap ko. Kaya, nang makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga tao ay dumating sa mundong ito upang hanapin ang katotohanan na makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Habang hinahanap natin ito, ay natagpuan natin ito. Ano po ang perlas? Iniibig ng Diyos ang sanlibutan. Kaya nga, nais niyang makuha ang kayamanan, kaya ipinagbili niya ang lahat ng kanyang mga ari-arian upang bilhin ang bukid. Maunawaan natin dito ang pag-ibig ng Diyos. Ang maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos ay ang matagpuan natin ang isang mamahaling perlas. Ito ang nakamamanghang katotohanan na maaring matagpuan ng mga tao. Sinabi ni Jesus, ako ang daan ng katotohanan. Ito ang daan patungo sa langit. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang daan patungo sa langit ay si Jesus. Kung mauunawaan natin ang katotohanan ito, ay makakamit natin ang buhay na walang hanggan. Sino man na hindi makakarating sa Ama,
kundi sa pamamagitan ko. Naparito tayo sa mundong ito upang hanapin ang katotohanan na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Gayunpaman, hindi alam ng mga tao ang tungkol dito at naliligaw sila upang hanapin ang mga walang kabuluhang mga bagay. Naghahanap sila ng mga walang kabuluhang bagay. Kabilang sa panalangin ni David, ang dakilang hari ng Israel, naroon ang kanyang panalangin sa mga awit 39 verse 6 at 7. Sabi sa verse 6, tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Ang mga tao sa mundong ito ay lumalakad na parang anino. Hindi ba't ang anino ay nawawala pagkaraan ng ilang sandali? Tama po ba? Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sino magtitipon. Ang pinagkakaabalahan ng mga tao ay walang kabuluhan ayon sa Biblia. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sino magtitipon. May mga kilalang mayayaman sa bundong ito. Mayroon din sa nakaraan. Ngayon, may isang lalaki na may-ari ng Tesla. Marami siyang kayamanan. Kung gayon, dapat ba siyang mamuhay ng higit sa ilang libong taon? Tama ba? Subalit ang mayaman ay maring mamatay ng maaga. Sabi sa Lucas chapter 12 verse 19 hanggang 20, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring naimbak para sa maraming panahon. Magpahinga ka, kumain ka at uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Ang mga tao ay nag-iimbak ng maraming pag-aari para sa kanilang sariling laman, subalit hindi sila handang humarap sa Diyos. Kapag sila ay namatay, dapat silang tumayo sa harapan ng Diyos at dapat silang maging handa upang makatagpo ang Diyos. Tama po ba? Sabi sa Job chapter 19 verse 26, at pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Sa talatang ito, kahit na ang laman ay mamatay at ito ay bumabalik sa alabok, hindi ito ang katapusan. Ang espiritu ay lalabas sa laman at kailangan niyang humarap sa Diyos. Ang mga tao ay nabubuhay ng hindi pinaghahandaan ng pagharap sa Diyos at nabubuhay para sa mga bagay na maglalaho balang araw. Sabi sa awit 39 verse 6, tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sino magtitipon. Gaano po ito kahangal? Kaya sinabi ni David sa awit 39 verse 7, at ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Ang aking pag-asa ay nasa Panginoon. Ang dakilang haring si David ay alam kung gaano kawalang kabuluhan ang mga bagay ng mundong ito. Ang dakilang si David na sumakop sa lahat ng mga dayuhang makapangyarihan sa paligid niya ay nagtatag ng isang pinagkaisang kaharian. Ay alam kung gaanong kawalang kabuluhan ang mga bagay ng mundong ito. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Kaya dapat nating makamit ang buhay na walang hanggan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Upang makamit ito, naparito tayo upang hanapin ang biyaya at katotohanan ng Diyos. Iyon ang magagandang perlas, ang mamahaling perlas. Pero hindi ito alam ng mga tao at gumagala sa paghahanap ng mga walang kabuluhang bagay. Ipinanganak sa malungkot na tabing ilog, sa tabing ilog. Ano ang hinahanap mo? Sa ganitong paraan, sa buong buhay mo. Sa ganong paraan, sa buong buhay mo. Ayaw ko sa pera, pag-ibig at katanyagan. Kung ang pera, pag-ibig at katanyagan ay hindi mo nilalayon, ano ang iyong layunin? Hindi yun. Ano ang hinahanap natin sa mundo? Dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dala. Kapag tayo ay namatay, aalis tayong walang dala. Pero, dapat makamtan ng kaluluwang ito ang buhay ng Diyos. Kaya't binabanggit nito ang mamahaling perlas, ang dakilang biyaya ng Diyos at ang katotohanan ng buhay na walang hanggan. Tingnan po natin saglit sa Kawikaan. Kawikaan chapter 3 verse 15. Kawikaan chapter 3 verse 15. Sa Lumang Tipan, Kawikaan chapter 3 verse 15. Sabay-sabay po nating basahin. Kaysa mga alahas, siya ay mas mahalaga.
at wala sa mga bagay na ninanasa mo ang maihahambing sa Kanya. Karunungan. Ang kawikang ito ay isang aklat ng karunungan na isinulat tungkol sa karunungan. Ito'y patuloy na nagsasabi tungkol sa karunungan. Pero sino ang karunungang iyon? Ito'y si Jesus. Sa unang Korinto chapter 1 verse 24, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Unang Korinto chapter 1 verse 30, kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Si Jesus ang ating karunungan. Siya ang karunungan na nabubuhay magpakailanman. Ang karunungan na higit na mahalaga kaysa mga perlas at wala sa mga bagay na ninanasa mo ang maihahambing sa Kanya. Sabay-sabay po nating basahin sa verse 18. Verse 18, siya'y punong kahoy ng buhay sa mga umahawak sa Kanya at mapapalad ang lahat na nakakapit sa Kanya. Ang karunungan ay isang punong kahoy ng buhay sa mga umahawak sa Kanya. Buhay. Siya ipinakong kasama. Siya punong kahoy ng buhay sa mga humahawak sa Kanya. Alam mo ba kung paano magkakaroon o nagkakaroon ng mga perlas? Ang mga perlas ay hindi peking likhain ng mga tao. Galing sila sa kabibe. Opo, sa kabibe. Ang isang bagay na tulad ng buhangin, isang bagay na tulad ng malaking buhangin, isang bagay na napakagaspang na nakakapasok sa isang kabibe. Ang kabibing ito ay patuloy na naglalabas ng ilang uri ng likido at unting-unting bumabalot dito. Kapag nabalot ito ng kabibe sa mahabang panahon, ito'y magiging perlas na may napaka-espesyal na kulay. Ang isang perlas ay nilikha sa pamamagitan ng pagdurusa ng kabibe. Ang walang hanggang katotohanan ito ay isang katotohanan nakamit sa pamamagitan ng pagdurusa ni Kristo dahil ang sakripisyo at pagdurusa ni Jesus ay ang pantubos para sa ating mga kasalanan at ang gawain ng pagliligtas sa atin. Kaya't naparito tayo sa mundong ito para makamit ang walang hanggang katotohanan. Upang maunawaan natin ang biyaya ng Diyos at makamtan ang buhay na walang hanggan. Pero maraming tao ang gumagala sa walang kabuluhan. May ganito pong himno. Tulad ng babae sa balon, naghahanap ako ng walang kabuluhan at mga walang kabuluhang bagay. Walang kabuluhan at mga walang kabuluhang bagay. Maraming tao na naghahanap. Walang kabuluhan at mga walang kabuluhang bagay. Ang mga tao sa mundong ito'y hindi man lang nalalaman kung ano ang kanilang hinahanap. Sila'y gumagala sa walang kabuluhan. Mali po yun. Nais ng Diyos na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At naisakatuparan ni Jesus ang gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Naparito tayo sa mundong ito upang maunawaan ang bawat biyaya ng Diyos at makamtan ang buhay na walang hanggan. Isang mamahaling perlas. Sabi sa Jeremias chapter 29 verse 13, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Saan natin hahanapin ng Diyos? Dapat natin siyang hanapin sa salita na ito sa harap ng Diyos. Kaya sa Jeremias chapter 29 verse 13, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Kung hahanapin ninyo, matatagpuan ninyo ang Panginoon. Isang lalaking Hapon na nagangalang Uchimura Ganso. Binasa ko ang ilan sa kanyang mga aklat, pero may isang aklat sa kanyang isinulat na tinatawag na Guanrok. Sinabi ng lalaking ito na natagpuan niya ang tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Para matagpuan niya ang Diyos, gumawa siya ng literatura, relihiyosong buhay, sinubok ng gawaing pagtulong, teolohiya at marami pang ibang mga bagay. Pero sinabi niya na hindi niya natagpuan ang Diyos. Pero isang araw, naunawaan niya ang biyaya ng Diyos at natagpuan niya ang tunay na kapayapaan ng isip ng Biblia. Nakatagpo siya ng kapayapaan ng kaluluwa, tunay na kapayapaan.
Iyon ay aklat na tinatawag na Guanroc. Ang aklat na ito na isinulat ni Kanzo Ichimura ay malamang na ibinibenta sa church bookstore. Kapag naunawaan mo ang biyaya ng Diyos, matatagpuan mo ang tunay na kapayapaan. Nakita ko ang patotoo ng taong iyon na nakatala ng gayon. Kung paano ang mga perlas ay nilikha mula sa mahabang pagdurusa ng kabibe, ng isang kabibe. Ito'y nilikha sa pamamagitan ng pagdurusa at sakripisyo ni Jesus sa krus. Yeah. Sa Colossus chapter 1 verse 6, mula ng araw na iyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ang ebanghelyong ito ay ang ebanghelyo ni Jesus ay namatay sa krus, muling nabuhay at dumating ang banal na espiritu. At ang ebanghelyo na nagsimula sa Jerusalem ay pinalaganap sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng lupa. Ang ebanghelyong ito ay nagsimula sa gitna ng mundo. Naglibot mula sa Roma hanggang Europa hanggang Amerika. At ngayon ay nakarating na ito sa dulong silangan ng daigdig kung saan tayo nakatira. Ang ating bansa, ang Korea, medyo huli na tinanggap ang ebanghelyong ito. Sabi sa Gawa, chapter 1, verse 8, at kayo ay magiging saksi sa akin at hanggang sa dulo ng lupa. Narinig natin ang ebanghelyo na unawaan ito at naligtas. Nakatagpo tayo ng mamahaling perlas. Pero ang taong nakatagpo ng mamahaling perlas na ito'y tiyak na nagulat na nagsasabing, ito ang hinahanap ko. Tama po ba? Ang hiling ng taong ito'y makahanap ng isang mamahaling perlas. Ano ang ibig sabihin nito? Natagpuan natin ang katotohanan na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi ako dumadalo sa church dahil gusto kong maniwala kay Jesus. Noong nasa middle school ako sa Busan, ang paaralan ko ay pinamamahalaan ng isang Christian school. Kaya kinakailangan kong pumunta sa church at dumalo sa Sunday service. Pero habang patuloy ako nag-aaral ng Biblia, may Diyos na lumikha sa langit at lupa. May kaluluwa, mayroong langit at impyerno pagkatapos ng kamatayan. Nagsimula akong paniwalaan yun isa-isa. May Diyos, may kaluluwa, at may walang hanggang langit at impyerno pagkatapos ng kamatayan. Kung gayon, dapat akong pumunta sa langit sa halip na sa impyerno. Ako'y naging isang debotong Kristiyano. Nagsimba ako ng husto ng higit sa 10 taon. Kaya, kahit wala akong ginagawa, nag-aaral ako ng Biblia at nagbabasa nito hanggat kaya ko. Kaya pumunta ako sa isang Presbyterian Seminary sa Daegu kasama ng isang kaibigan. At habang nag-aaral doon ng 4 na taon, higit na 50 beses na nabasa ko ang bagong tipan ng Biblia. Nagdadala ako ng pagkain at nagbabasa ng isang kabanata ng Biblia bago kumain. Kahit na wala akong gana o ginagawa, nagbabasa ako ng Biblia. Kaya hanggat kaya ko. Tuwing Sabado, pumupunta ako sa palengke at pumaparada dala ang isang bundle ng mga pamphlets na nangangaral. Akala ko, ako na ang pinakatapat. Dahil nagsumikap ako, nasa seminaryo ako, at pinangasiwaan ko ang isang simbahan sa kanayunan na medyo malayo sa Daegu at nangaral doon sa loob ng 2 taon. Kaya iniisip kong pupunta ako sa harapang hanay ng langit. Meron bang sino man nagsisikap na gaya ko? Pero naunawaan kong may mali sa aking pananampalataya. Ang sabi ng Biblia, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ipinanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sabi sa 1 chapter 3 verse 3. Kapag nagbabalik tanaw ako noong ako'y ipinanganak na muli, nakikita ko na wala akong malinaw na karanasan sa pagiging ipinanganak na muli. Doon ko nalaman na hindi ako born again. Kung mamatay ako, hindi ako mapupunta sa langit, mapupunta ako sa impyerno. Hindi ko masabi kahit kanino ang tungkol dito. Ako'y nag-iisa sa aking mga pag-iisip. Pagkatapos, noong October 30, 1962, mga alas 8 na ng gabi, nakilala ko si Jesus sa doktrina at intelektual. Ngunit, napagtanto ko noong araw na iyon na ang biyaya ng krus ay may kinalaman sa akin. Nakita ko ang isang perlas na may malaking halaga. Anong saya at anong pagpapasalamat? Iyon ay 62 taon na ang nakakalipas. Hindi ko masyadong maalala ang nangyari sa buhay ko bago iyon. Pero naalala ko ang sandali ng aking kaligtasan na parang kahapon. Dahil ito'y napakaganda. Kinulot ko ang sarili ko para tignan kung panaginip pa ito o totoong buhay. Hindi ito panaginip. Ito'y totoo. Oh my goodness! Bago iyon,
Kahit na nagsisimba ako, punong-puno ako ng pagnanais na makaahon sa kahirapan. Ang tanging paraan para makapag-aral ako ay kung kita ako ng pera. Magiging mayaman ako. Kahit na naniniwala ako kay Jesus, naiinggit ako sa maraming bagay. Naiinggit ako sa mga taong nakatira sa magagandang bahay. Talagang titira ako sa isang bahay na ganyan. Kapag nakakakita ako ng magandang sasakyan, gustong-gusto ko rin ito. Naiinggit ako sa maraming bagay. Ngunit, nang maunawaan ko ang biyaya ng Diyos at naniwala na ang lahat ng aking mga kasalanan ay napatawad na at ako ay ligtas na, ay maroon akong buhay na walang hanggan, ako ang pinakamaligayang tao sa mundo. Seryoso po ito. Mula noon, hindi na ako nainggit kahit kanino paman. Kahit na gaano man sila kayaman o kaginhawa. Kung naging mayaman ako, hindi ako maliligtas. Magiging mahirap sa akin na may panganak na muli. Sabi sa Mateo chapter 19 verse 24, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Bakit po? Kung tayo ay nasisiyahan sa mga bagay ng sanlibutan, hindi mo mararamdaman ang kahirapan sa iyong espiritu. Hindi mo maiisip na hanapin ang Diyos dahil iniisip mo na magagawa mo ang lahat kung mayroong kang pera. Kung kontento ka na sa sanlibutang ito, hindi mo maiisip ang kamatayan sa kabilang buhay. Kaya naman, ang taong mayaman ay mahirap maligtas. Hindi po ibig sabihin na ang mayayaman at makasalanan ay mahirap maligtas. Hindi nangangahulugan ito kung ikaw ay mayaman dito sa sanlibutan. Pero subalit, madalas hindi po hinahanap ang Diyos. Hindi po nila hinahanap ang Diyos. Kaya naman labis ako nagpapasalamat na lumaki ang mahirap. Wala pong sino man dito ang napakayaman. Tama po ba? Dapat tayong magpasalamat na hindi tayo lumaking mayaman. Ganito po ang isip ko noon. Sana ipinanganak ako sa isang mayamang pamilya sa Amerika. Bakit ba ako ipinanganak sa isang mahirap na pamilya? Siyempre hindi po. Pagkatapos kong maunawaan ang biyaya ng Diyos, napakasaya ko po. Kahit ngayon, 2 taon na po ang nakakalipas. Ngunit ang kaligayahan ko ay palaki ng palaki. Sinabi ni Jesus na ang kaharian ng langit ay hindi malalayo kung hindi nasa atin. Hindi malayo kung hindi nasa atin. Sinabi niya sa Lucas chapter 17 verse 21, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Sinasabi sa atin sa Roma chapter 14 verse 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Kapag ang katwiran ng Diyos ay natupad, kapag ang kapayapaan sa puso ay naitatag, kapag ang kagalakan ay nakamit, kung ganoon ang puso ng kaharian ng Diyos. Maaring may nag-iisip na naghihirap ako ng labis, ngunit makakapunta naman ako sa langit pag namatay ako. Paano ka makakapunta sa langit kung ang puso mo ay impyerno? Once heaven seemed a far-off place, till Jesus showed His smiling face. Now it's begun within my soul, twill last while endless ages roll. Endless ages roll. Ang kaharian ng Diyos na malayo ay narito sa aking puso bilang isang maliit na langit. Ang kaharian ng Diyos ay papalapit na araw-araw. Sa Juan chapter 17 verse 3, sinasabi ni Jesus, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na nag-iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Una, dapat natin makilala ang Diyos at makilala si Jesucristo na sinugo ng Diyos. Kapag naunawaan natin kung sino si Jesucristo at kung ano ang ginawa niya upang iligtas tayo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang tiyak na makilala at tiyak na manampalataya ay parehong bagay lang. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ang makilala ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at makilala si Jesucristo na sinugo ng Diyos ay may kinalaman sa akin. Ito ay buhay na walang hanggan kung maunawaan natin kung anong ginawa niya upang iligtas tayo. Isa itong perlas na napakalaki ng halaga. Ang katotohanan na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Pakiusap po na huwag maging mali ang pagkaunawa niyo rito. Nangangahulugan ba na ito na maaari kong bilhin ng katotohanan ng buhay na walang hanggan? Hindi po. Hindi ganito ang kahulugan nito. Ang katotohanan ng buhay na walang hanggan ay binayaran ni Jesus ang parusa para sa aking mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan
sa krus at muling pagkabuhay mula sa mga patay. Inugasan ng kanyang dugo ang lahat ng aking mga kasalanan at ang muling pagkabuhay niya ang sumira ng kapangyarihan ng kamatayan at ibinigay niya ito sa atin ng libre. Ang biyaya ng Diyos ay libre, walang kapalit, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang lalaki nagbenta ng kanyang mga ari-arian at binili ang bukid ay nangangahulugan na ang maunawaan niya ang dakilang biyaya ng Diyos, inialay niya ang kanyang buhay sa Diyos alang-alang sa biyaya at katotohanan na nagligtas sa kanya. Awit 116 verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat ng kabutihan sa akin? Ang Diyos na lumikha ng kalawakan ay sinugo ang kanyang buto na anak sa anyo ng isang tao upang iligtas sa mga makasalanang gaya ko. Ang banal, ang tanging matuwid ay kinuha ang aking mga kasalanan sa lugar niya. Pinagdusahan niya ang kahihiyan at sakit sa krus. Namatay at dumanak ang kanyang dugo upang alisin ang lahat ng aking mga kasalanan magpakailanman. Kaya, ang taong tumanggap ng biyayang iyon, na ginawa siyang anak ng Diyos, at hinayaan siya makapasok sa kare ng langit ay sumigaw, anong aking susukli sa Panginoon sa lahat ng kabutihan sa akin? Ang tao na ipanganak na muli ay dapat maunawaan na siya ay nabubuhay upang suklian ang biyaya ng Diyos. Maaari tayong mamatay ng 100 ulit para sa Kanya at hindi pa rin natin masusuklian ng biyaya niya para sa atin. Hindi natin ito masusuklian lahat. Ngunit, dapat tayong mabuhay upang masuklian ito kahit kaunti. Ang ipinagbili, ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon ay tumutukoy sa pagbibigay ng aking buhay sa Diyos para sa katotohanang sinasampalatayanan ko. Sa 2 Korinto chapter 5 verse 14, sinabi na ang isa ay namatay para sa lahat. Ang isa, si Jesus ay namatay para sa lahat. Tama po ba? Sa 2 Korinto chapter 5 verse 15, upang ang mga nabubuhay. Ito po ay ang mga nakaunawa sa biyaya at naligtas, upang ang mga nabubuhay ay wag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ngayon, ang isang taong ligtas ay hindi na muli nabubuhay para sa kanyang sarili. Nabubuhay ako para sa Kanya na namatay at muling nabuhay para sa akin, para sa Panginoon. Sa 1 Korinto chapter 6 verse 19, pinapaalala sa atin, kayo ay hindi sa inyong sarili. Sa verse 20, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ang aking katawan at kaluluwa ay binili ng kanyang mahalagang dugo. Hindi na ito sa akin. Ito ay sa Panginoon na. Ngayon ay dapat kong luwalhatiin ng Diyos gamit ang katawang ito. Sa 1 Korinto chapter 10 verse 31, sinasabi sa atin, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ganito inilarawan ni Mateo, kapag ang isang taong ligtas ay labis na nagpapasalamat at nagagalak na ngayon, ay inilalaan niya ang natitirang buhay para sa Panginoon. Ipinagbili ang lahat ng anyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Sa Roma chapter 14 verse 7 hanggang 8, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo sa Panginoon. Walang sino man, wala ni isa man sa atin na naligtas ang nabubuhay pa para sa kanyang sarili. Walang sino man na nagdurusa para sa kanyang sariling kapakanan. Walang sino man ang namamatay para sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo sa Panginoon. Sapagkat dahil dito si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya ay maging Panginoon ng mga patay, gayon din ng mga buhay. Panginoon ang namatay para sa atin upang ang mga naipanganak na muli ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Panginoon. Siya ang pumalit sa atin. Ang banal, ang siyang tumanggap ng parusa at namatay gaya ng miserabling makasalanan. Maaari tayong mamatay ng maka-100 ulit para sa Kanya at hindi pa rin natin siya masusuklian. Kung hindi tayo mamamatay ng 100 ulit, dapat tayong mabuhay ng minsan para sa Kanya. Kaya ngayon, walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Sa katunayan, tayo ay hindi sa ating sarili. Hindi na sa ating sarili. Ang aking kaluluwa at katawan ay sa Panginoon dahil binili niya na ito ng mahalagang dugo. Sa makatuwid, wala na akong karapatan na mabuhay lang para sa aking sarili o karapatan man na mamatay para sa aking sarili. Sabi sa Roma chapter 14 verse 8, kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo sa Panginoon. Ito ang buhay sa pananampalataya pagkatapos na maligtas.
Ang taong naligtas mula ng oras ng kaligtasan ay nabubuhay sa natitira nilang buhay na nabago tungo sa Diyos. Ito po ang malinaw na katotohanan. Sa palagay po ba ninyo na ang taong ligtas ay maaaring mabuhay gaya ng hindi ligtas? Imposible po. Ibinigay ng Panginoon ang buhay niya, buong buhay niya para sa atin. Iniligtas niya tayo mula sa pagkawasak. Ang ating Diyos Ama at si Jesucristo ay nagsakripisyo ng kanilang buhay at ang lahat ng bagay para sa ating kaligtasan. Kaya naman, ang lahat ng sa atin, ang ating buhay, ang ating pag-aari, ang ating oras ay dapat na ialay sa pamumuhay na naayon sa kalooban ng Panginoon. Ito po ang buhay ng isang taong ligtas. Kaya kung titignan po natin sa Mateo chapter 10, verse 37 hanggang 38, ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sa isa nating Bible seminar, may isang deacon na isang dumating at nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya. Sinabi niya, nang dumating ako dito, nakakita ako ng mga tao na nagsasabi na sila daw ay ligtas na at na naipanganak na muli at mukha silang mayayabang. Nagpatuloy siya, ang Diyos lamang makakaalam nito. Paano masasabi ng mga tao na naligtas na sila? Malalaman mo lang iyon kapag patay ka na. Kaya tinanong ko siya, naniniwala ka ba sa Diyos? Sumagot siya, syempre naniniwala ako sa Diyos. Pagkatapos ay tinanong ko siya, naniniwala ka ba na ang Panginoon ay namatay para sa atin at nagbayad para sa ating mga kasalanan upang iligtas tayo? Sinabi niya, oo, naniniwala ako dyan. Tinanong ko ulit siya, minamahal mo ba ang Panginoon? Sumagot siya, oo, syempre mahal ko siya. Pagkatapos ay tinanong ko, gaano mo siya kamahal? Meron ka bang mga anak? Meron siyang 3 anak. Ang isa ay doktor, ang isa naman ay professor sa isang universidad, at ang isa ay sundalo. Buong pagmamalaki siyang nagkikwento tungkol sa kanila. Kaya tinanong ko, minamahal mo ba ang Panginoon nang higit sa iyong mga anak? Hindi siya sumagot. Pagkatapos ng isang mahabang pagtigil ay sinabi niya, hindi ko maintindihan niya. Ang Diyos ay napakamakasarili. Nais niyang siya lang ang ibigin natin. Kaya sinabi ko, yan marahil ay dahil kailanman na hindi mo patunay na naunawaan ng pag-ibig ng Diyos. Dahil hindi mo kailanman naunawaan kung gaano kadakila at kamanghamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya wala kang puso na ibigin ng Diyos. Umiibig ng kaunti. Kayang ibigin ng mga tao ang kanilang mga alaga o pera ng kaunti. Subalit ang tanong ay, gaano kayo umiibig? Sinasabi ng Biblia na dapat nating ibigin ng Panginoon ng higit kaysa ama o sa ina, mga anak na lalaki o sa anak na babae, mga kapatid at maging ang sarili nating buhay. Pagkatapos niyang marinig ito, siya ay mukhang nabahala at nanahimik. Kanyang napagtanto na may mali sa kanyang pananampalataya. Siya ay dumalo sa Bible seminar hanggang katapusan. Ang kwentong ito ay matagal na, medyo matagal na. Sa isang event sa Pohang, pagkatapos na kanyang marinig ang huling mensahe ng Ebanghelyo, siya ay lumapit sa akin at sinabi, Pastor, ngayon ay naunawaan ko na. Ngayon ay iniibig ko na ang Panginoon ng higit kaysa aking mga anak na lalaki. Siya ay talagang nakarating sa pagkaunawa sa pag-ibig ng Panginoon. Siyempre po natural po ito. Ang Panginoon ay binigay ang kanyang buhay para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang mamatay para sa atin. Kaya nga, natural na ibigin ang Panginoon ng higit kaysa anumang bagay. Kaya nga sinasabi sa unang 1 chapter 4 verse 19, tayo umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Ang biyayang pag-ibig na hindi masuklian, ngunit sa mahina akong puso at mababang katawan, ako ay magiging lingkod ng Panginoon. Kahit na hindi natin kayang suklian ng kanyang biyaya, mamuhay tayo bilang lingkod ng Panginoon. Mabuhay man tayo mamatay. Ito ay ayon sa kanyang kalooban. Ito ang buhay ng isang taong ligtas. Ito po ay isang natural na bagay. Sabi sa Mateo chapter 13 verse 45 hanggang 46, ay umalis at ipinagbali ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ibig sabihin po nito na para sa katotohanan ng ating sinasampalatayanan at sa biyaya ng Diyos ay iniukol natin ang ating buong buhay. Meron pong talata na sinasabi sa Mateo chapter 7 verse 12, kaya namang bagay na ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon ang gawin ninyo sa kanila. Sa pagitan natin at ang Diyos, una niyang ibinigay ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang tanging anak upang mamatay para sa atin. Wala lang masigit pang biyaya kaysa rito. Ngayon, tayong tumanggap ng biyayang ito ay dapat natin itong ibalik sa Diyos. Paano natin ito gagawin? Kailangan kong ibigay ang aking buhay sa Kanya.
Kung ang pag-ibig ay dumating, ang pag-ibig ay dapat maibalik. Ngayon, tingnan po natin sa isa pang talata sa Mateo chapter 13. Mateo chapter 13, verse 47. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang ito ay mapuno, hinila nila ito sa pangpang. Umupo sila at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit tinapon ang masasama. Gayon na nang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas sa mga anghel at kanilang iiwalay ang masasama sa matutuwid at itatapon sila sa pugo ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtatangis at pagangalit ng mga ngipin. Ang ikatlong talinhaga ay ang konklusyon. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay tulad sa isang langbat na inihagi sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri. Ang mga alagad ni Jesus, sina Pedro, Andres, Santiago at Juan ay mga mangingisda sa dagat ng Galilea. Tinawag sila ni Jesus na sinasabi, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mamamalakayan ng mga tao." Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Siyempre po, ang dagat ay tumutukoy sa sanlibutan at ang iba't ibang uri ng isda ay tumutukoy sa lahat ng uri ng tao sa sanlibutan na mga makasalanan. Ang lambat ay inihagis para makahuli ng isda. Hindi po ba? Ang lambat ay tumutukoy sa ebanghelyo. Pagkatapos na si Jesus ay muling nabuhay, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Ihulog ninyo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka at mayroon kayong makikita." Kaya inihulog nila ang lambat at nakahuli ng marami. Eksaktong 153 na mga isda ang nahuli. Napuno ang lambat at nang ito'y mahila nila sa lupa, naupo sila at tinipon ang mabuti sa sisidlan at itinapon ang masasama. Sinasabi nito na silang mga naligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo gaya ng isdang nahuli sa lambat. Subalit sinasabi, nang ito ay mapuno, ay hinilan nila sa lupa. Sila ay naupo at tinipon ang mabuti sa sisidlan, ngunit tinapon ang masama. Nagtanong ako sa mga brothers na mga isda, "May isda bang nahuhuli sa lambat, ngunit tinatapon?" Sinabi nila, "Oo." "Anong uring mga isda na hindi pwedeng kainin?" Sila ay naupo at tinipon ang mabuti sa sisidlan, ngunit itinapon ang masama. Inipon nila ang mabuti, ngunit itinapon ang masama. Gayon ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas sa mga anghel at kanilang iiwalay ang masasama sa matutuwid at itatapon sila sa pugo ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagangalit ng mga ngipin. Inipon nila ang mabuti sa sisidlan, ngunit tinapon ang masama. Ano ang mga mabubuti? Ano ang mga mabuti? Hindi lamang yung mga siguradong ligtas, kundi maging yung mga inilarawan sa mga naunang talinhaga na naunawaan ang biyaya ng Panginoon at ngayon ay nabubuhay sa pagsunod sa Kanya bilang tugon sa biyaya. Sila po ang mabuting isda. May mga nagsasabing sila ay nananampalataya, ngunit hindi ligtas. Ano po ang patunay nito? Ano mga ligtas? Ang mga ligtas ay kinilos ng biyaya ng Diyos at namumuhay ng buhay na may pagpapasalamat bilang tugon sa biyayang iyon. Sabi sa Roma chapter 14 verse 7, "Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Ngayon sila ay nabubuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Yun po ang mabuting isda." Ang gabi bago mamatay si Jesus ay dumamot siya ng tinapay, binasbasan at pinagputol-putol iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Kumuha kayo, kainin ninyo. Ito ang aking katawan." Ito ay sinabi upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay sa krus upang bigyan tayo ng buhay. Subalit alam niyo po ba kung ano ang sinabi ng muling binuhay na si Jesus nang siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad? Meron ba kayong ritong anumang makakain? At kanilang binigyan siya ng isang pirasong inihaw na isda, sabi sa Lucas 24 verse 41. Ang muling binuhay na si Jesus ay kinain iyong isang pirasong inihaw na isda. Ano pong ibig sabihin nito? Siya ba ay humingi ng pagkain dahil siya ay gutom? Ang muling binuhay na si Jesus ay tinawag ang kanyang alagad na nangingisda patungo sa baybayin ng dagat ng Galilea. Nang sila'y makadaong sa lupa, nakakita sila roon ng mga nagbabagang uling at may isang isdang nakalagay sa ibabaw at tinapay. "Hali kayo at mag-almusal," sabi sa Juan chapter 21 verse 12. Ang mga naligtas na ngayon ay namumuhay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at ipinapangaral ang ebanghelyo
ay tinatawag na pakikisama sa Panginoon. Alam niyo po ba kung gaano ito kaganda? Halika kayo at mag-almusal. Ito ang almusal na inihanda ng Panginoon. Nagbigay siya ng tinapay at isda. Ang tinapay kumakatawan sa Panginoon at ang isda ay kumakatawan sa mga ligtas. Sabi sa Lucas chapter 11 verse 11, mayroon ba siyang isang ama na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay ay bibigyan niya ng isang bato? Ibinigay niya ang tinapay ng buhay sa kanya na nagnais na maligtas. Mayroon ba sa inyong isang ama na kung humingi ang kanyang anak ng isda ay ahas ang ibibigay sa halip na isda? O kung siya'y humingi ng itlog, bibigyan kaya niya ng alakdan? Merong ganitong bersikulo sa Lucas chapter 11. Kaya, kung ang isang anak ay humingi ng isang tinapay, bibigyan kaya niya ito ng isang bato? Ang Panginoon ay binigyan tayo ng tinapay ng buhay. Ang Panginoon ay nagtatanong, ano po? Nabubuhay tayo sa mundong ito, gaya ng isda, na ginagawa ang anumang ating nais at pagkatapos tayo ay naligtas? Inialay natin ang ating lubos na pagsunod sa Panginoon, gaya ng isang perasong inihaw na isda. Ang Panginoon ay namatay para sa akin. Sabi sa Apokalipsis chapter 3 verse 20, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ako ay kakain kasalo ng Panginoon at mabubuhay. At ang Panginoon ay kakain kasalo ng aking pagsunod. At dito po, nagkaroon ng tunay na fellowship. Halimbawa, kung may dalawang magkaibigan na gustong magkaroon ng tunay na fellowship, ang isa ay tapat para sa isa, ngunit ang isa ay hindi tapat. Magkakaroon po ba sila ng tunay na fellowship? Hindi po maaari. Nagiging totoo o tunay ang fellowship kapag ang katotohanan ay tugma sa katotohanan. Gaano po ba katapat ang Panginoon sa atin? Ano po ba ang dakilang sakripisyo na ginawa niya? Subalit kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, tayo na sumasampalataya sa Panginoon ay makasarili, hindi sumusunod sa salita ng Panginoon at nabubuhay na nakasentro sa ating sarili, magkakaroon ba tayo ng tunay na fellowship sa Panginoon? Kung alam natin na ang ating kaluluwa, ang ating katawan at ang ating buong buhay ay sa Panginoon at mamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, magkakaroon tayo ng ganap na fellowship kasama ang Panginoon. Iyon po ay mangyayari kapag ang tunay na pakikisama sa Panginoon ay nangyari. Ang Panginoon ay palaging tapat sa atin. Subalit, kung tayo ay hindi tapat sa Panginoon, maaari ba nating sabihin na mayroon tayong pakikisama sa Panginoon? Mayroong talata sa Biblia na nagsasabi na mayroong isang tao nakatagpo ng isang mamahaling perlas. Ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Sa parehong paraan, kapag tayo ay lubos na ibinigay ang ating buhay sa Panginoon at nagligtas sa atin, ang tunay na pakikisama sa Panginoon ay may isa sa katuparan. At ang taong iyon ay magiging isang mabuting isda. Kaya nga, umupo sila at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti. Ngunit, itinapon ang masasama. Gayon ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas sa mga anghel at kanilang ihiwalay ang masama sa matutuwid. At itinapon sila sa pugon ng apoy. Ang ihiwalay ang matutuwid na naligtas mula sa masama at ang masama mula sa matuwid. Nangahulugan po ito na ihiwalay ang peke mula sa mga ligtas. Yan po ang problema. Sa church po natin, sa tingin ko po ay may pinakamataas na porsyento ng mga taong ligtas kaysa anumang church. Ito po ay mas mabuti kung tayo ay 100%. Subalit, ito po ay medyo mahirap. Ang mga tao ay patuloy na dumadalo upang makinig ng ebanghelyo at nagpapatotoo na sila ay ligtas. Subalit, kung hindi nila pinapamuhay ang kanilang buhay bilang taong naligtas, kung gayon sabi sa Santiago chapter 2 verse 18, subalit, may magsasabi, kung ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Sabi sa Santiago chapter 2 verse 26. Nakapunta ba kayo sa langit na mayroong patay na pananampalataya? Huwag po ninyong gawin ito. Kung naunawaan ninyo ang biyaya ng Diyos at naligtas, dapat ay magkaroon kayo ng biyaya, kagalakan, at pagpapasalamat sa Diyos sa puso ninyo at ang inyong puso at buhay ay dapat na ngayong mabago. Sabi sa 1 Corinto chapter 10 verse 31, kahit kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sabi sa Roma chapter 14 verse 7, walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Mabuhay man tayo sa Panginoon o mamatay sa Panginoon, ang lahat ng mga bagay ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ay natural para sa isang taong ligtas. Yan po ang katibayan. Kaya nga, ang masama ay hiwalay mula sa matuwid na taong ligtas.
Ito po ay nakakatakot na salita. Kaya sinabi sa Mateo chapter 13:50, verse 50, at itatapon sila sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtatangis at pagngangalit ng mga ngipin. Sa Biblia, mula ng pasimula, inihiwalay ng Diyos ang liwanag mula sa kadiliman, ang tubig na nasa itaas ng kalawakan mula sa tubig na nasa ilalim ng kalawakan. Pinili si Abraham at inihiwalay si Ismael at si Isaac, at mula kay Isaac, si Iso at si Jacob, at ang lahat ng bagay ay nahati ng nahati. Sa panahon ng bagong tipan, ito po ay nahati sa trigo at damo, trigo at dayami, ang matuwid at ang masama. At titipunin ng trigo sa kanyang kamalig, subalit susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mapapatay. Sabi sa Lucas chapter 3 verse 17. Mga kapatid, huwag lamang nating sabihin na ako ay ligtas na, ako ay isang Kristiyano, kundi mabuhay bilang tunay na taong ligtas. Siyempre po, hindi ito nangangahulugan na tayo naging gaya na ng anghel na sa sandaling panahon na tayo ay naligtas. Kahit na tayo ay ligtas na, mayroong mga pagkakataon na kung saan ay hindi tayo makasunod ng lubos dahil sa ating dating pagkatao ay nananatili pa rin. Gayunpaman, dapat tayo mabago ng paunti-unti habang tayo natututo ng salita. Kapag ang isang sanggol ay ipinanganak, magsisimula itong lumaki mula doon. Kaya nang sinasabi sa unang Pedro chapter 2 verse 2, kaya ng mga sanggol na bagong silang ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kapag ang isang sanggol ay ipinanganak, hinahawakan siya ng mga bisig ng ina at dumedede at mabilis na lumalaki. Ngayon, siya ay magsisimulang gumapang, tatayo at nanginginig habang nakahawak sa paan ng mga mesa. Ang lalakad ng isang hakbang, hindi ba't ito'y lumalago ng paunti-unti? Kung isang sanggol na ipinanganak ay manatiling pareho lang pagkalipas ng 1 o 3 taon, magiging masaya ba kayo kapag nakita ninyo po yun? Dapat po tayong lumago. Kapag tayo ay lumago, ang buong pamilya ay papalakpak ang kanilang mga kamay at magsasabing, ang anak natin ay nakakalakad na ngayon. Ang anak natin ay sumasandok na ng pagkain at kumakain na mag-isa. Ang lahat ay masaya kapag ang sanggol ay lumalago. Habang ang ating pananampalataya ay lumalago, dapat tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, nagbibigay lugod sa Diyos, at mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Anumang bagay na may buhay ay lalago. Tiyak po ito. May ilang tao na naligtas na sa loob ng 3 taon, 5 taon, 10 taon, subalit hindi sila nababago. Hindi ba't parang may mali? Ngayon, bilang mga taong ligtas, dapat tayong mabuhay sa nalalabi nating buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam po ba ninyo na ang nakatagong kayamanan sa isang bukid ay tinitignan tayo ng Diyos na kasing halaga nito at nagbayad ng malaking halaga upang iligtas tayo. At ngayon, ang mga ngalakal na naghahanap ng mamahaling perlas ay ang ating puso na naghahanap ng katotohanan na nagdadala tungo sa buhay na walang hanggan. Ang mga tao ay mayroong ganitong puso. Itinalaga ang aking buhay sa Panginoon dahil sa katotohanan ng sinasampalatayanan ko. At bilang resulta, ang mga taong ito ay papasok sa buhay na walang hanggan gaya ng mabuting isda, at sila na hindi ay iiwalay ang matuwid at ang masama. Kapag nababasa ko po ang mga salitang ito ay nakakaramdam po ako ng takot. Mula sa mga nagkakatipon ng mga sama-sama upang umawit ng himno, manalangit, mag-fellowship, kung ang Panginoon ay dumating ngayon, tayong lahat ay pupunta sa harapan ng Panginoon. Natatakot po ako na mayroong ilan na hindi makakasama kapag nakatagpo na natin ng Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Habang patuloy kayong nakikinig sa mga salita, kailangan ninyong subukin ang inyong sarili at siguraduhin kung anong uri ng pananampalataya meron kayo sa harapan ng Diyos. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong sa iyong dakilang biyaya na ikaw ang unang umibig sa amin nung kami ay mga makasalanan pa. Kinuha ang sumpa at katulan na nararapat sa amin at iniligtas mo kami magpakailanman na walang anumang aming gawa. Ang aming katawan at kaluluwa ay hinugasang lahat sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, kaya't ang lahat ng ito ay sa iyo. Pakiusap, gabayan mo po kami na mamuhay ng karapat-dapat na buhay bilang naligtas na mga anak ng Diyos at bilang mga Kristiyano upang magawa naming tunay na makapamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos na nalalabi naming buhay. Pakiusap, ipagkaloob mo po sa amin ang biyaya ng Panginoon upang walang sino man sa amin ang mahulog mula sa biyaya ng Diyos at upang kaming lahat ay makabahagi sa kaluwalhatian ng Panginoon na malapit nang dumating. Pakiusap, lubos mo po kaming hawakan at gabayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo sa nalalabi naming buhay. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.